Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang he! Si Apichay Ongwisit, 40 anyos at isang mayamang tagapagmana ng napakaraming ari-arian ng kanyang pamilya, ay inaresto ng mga pulis sa Bangkok, Thailand noong January 9, 2020. Natagpuan ang bangkay ng kanyang dating kasintahan na si Warrenthorn Chayachet, 22 anyos at iba pang mga bangkay sa isang malawak na fish pond na pagmamay-ari niya. Natuklasan din nila ang iba pang mga buto ng 3 hindi pa nakikilalang mga biktima. Sa kabila ng kayamanan, nagsala sa labat ang mga kasong kinasangkutan ng mayamang binata. Ano nga ba ang naging motibo ni Apichay at paano siyang nasangkot sa kaliwat kanang pagpatay sa kabila ng kanyang estado sa buhay? Samahan niyo ako at ating balikan ang kwento ng buhay ni Apichay Ongwisit. Si Apichay Ongwisit ay ipinanganak noong 1980s sa Bangkay, Bangkok, Thailand. Meron siyang isang kapatid na babae at gaya ng nabanggit kanina, si Apichay ay pinanganak mula sa isang mayamang pamilya at nagkaroon ng marangyang buhay. Ang kanyang lolo na si Bantun Ongwisit ay malaki ang naging papel sa kultura ng Thai. Binago niya ang Thai cinema sa panahon ng post-World War II, both creatively and his business dealings. Ang kanyang lolo ay nagsulat, nagdirect, nagproduce at bumida sa iba't ibang mga dula at pelikula na nagpabago sa Thai cinema. Kumita ng malaking pera ang kanyang lolo sa kanyang show business career at nang makalikom ng sapat na pera ay nagsimula siyang mag-invest sa commercial real estate. Siya ang nagtayo ng Kings Queens Cinema na nagbukas noong 1954 kung saan naging patok doon ang mga American movies at music. Binuksan rin ng kanyang lolo ang Empire Callum Thai at Krung Thai Theater sa Bangkay. Kasama rin sa pagmamay-ari ng pamilya Ongwisit ang Ongwisit Yang Bangkay Shopping Center. Isa sa mga anak ni Bantun Ongwisit si Callum Chai Ongwisit na siya namang ama ni Apichay Ongwisit. Si Callum Chai ang nagmamay-ari ng isang malaking palengke sa Kapitolyo. Sa kabila ng kayamanang tinatamasa, ang ama ni Apichay ay meron ding hindi magandang nakaraan. 1983 nang may nag-report sa mga pulis na merong isang putol na katawan na nakita sa gutter malapit sa Praya Krai office area sa Krung Thep Bridge. Ang katawan ng biktima ay nakalagay sa isang box ng telebisyon. Nawawala ang ulo at mga paa ng biktima at tanging ang katawang bahagi lamang nito ang naiwan sa loob ng box. Mabilis na nagsagawa ng investigasyon ng mga pulis at di kalaunan ay natukoy nila ang iba pang parte ng katawan ng biktima na nakalagay sa isang luggage sa Pech Kasem Road na malapit rin sa police station. Di kalaunan natukoy ng mga pulis ang tindahan kung saan nanggaling ang kahon na pinaglagyan ng putol na katawan ng tao. Ayon sa tindera, ibinenta niya ang TV box kay Fayong Saintawi na bayaw ni Callum Chai Ongwisit. Si Fayong ay nakatira sa isang apartment sa Ongwisit Shopping Center. Sinuri ng mga pulis ang kwarto ni Fayong ngunit wala naman silang nakitang kakaiba doon. Isinama ng mga pulis si Fayong sa presinto para sa iba pang katanungan at doon nalaman ng mga pulis ang totoong nangyari. Inamin ni Fayong na nakita na lamang niyang wala ng buhay ang 15 anyos na bata sa loob ng kanyang silid. Dahil sa sobrang takot, agad niyang idinispose ang katawan ng bata. Sa pangalawang pagkakataon, ininspeksyon muli ng mga opisyal ang silid ni Fayong. Inalis nila ang kisame at ang mga tubo ng tubig. Nakakita sila ng collarbone na tugma sa naputol na bangkay. Dahil sa natuklasan, binago ni Fayong ang unang pahayag at inaming siya mismo ang pumatay sa batang babae. Kasama sa paliwanag ni Fayong na ang bata ay isang batang kalye sa kanilang lugar. Kinatok di umano ng bata ang isang mamahaling aquarium sa shopping center at nang pinagsabihan niya ito ay sumagot ito ng pabalang. Galit si Fayong kaya't kinaladkad niya ang bata sa kanyang silid at doon ay pinagbubugbog niya ang bata.
Bumagsak ito at tumama ang kanyang ulo sa gilid ng mesa na agad naman itong ikinamatay. Para mabilis na maidispatcha ang katawan, pinaghiwa-hiwalay ni Fayong ang katawan ng bata at inilagay sa TV box at maleta. Isinakay niya ang box at maleta na may lamang pira-pirasong katawan ng bata sa sasakyan ni Kalermchay at iniwan ang mga ito sa paligid ng bangkok. Sinabi din ni Fayong sa mga investigador na wala siyang katulong sa pagsasagawa ng krimen, ngunit hindi kumbinsido ang mga otoridad. Naghinala ang mga pulis dahil may mga tanong na hindi masagot si Fayong. Hindi masabi ni Fayong kung saan eksakto niya iniwan ang kahon na naglalaman ng katawan ng bata. Naghinala rin sila dahil ang may-ari ng sasakyan na ginamit ni Fayong na si Kalermchay ay kilalang notorious sa kanilang lugar. Naging sangkot na din ito sa napakaraming krimen sa kanilang lugar at malimit din ay nakikipag-away ito sa mga customer ng shopping center na nandoon lamang naman para bumili ng isda. Pinatawag ng mga otoridad si Mr. Kalermchay para sa interogasyon. Pumayag si Kalermchay ngunit itinanggi ang anumang kinalaman sa pagpatay o pagtatapon ng katawan ng batang babae. Ayon sa kanya, marami silang gumagamit ng sasakyan at isa talaga si Fayong sa gumagamit nito. Walang nakalap na sapat na ebidensya na magdidiin kay Kalermchay kaya't di kalaunan ay pinakawalan rin siya ng mga pulis. Ngunit makalipas ang isang araw, bigla na lamang namatay si Kalermchay. Nabaril ito at agad na binawian ng buhay at ang naging pangunahing sospek ay ang kanya mismong asawa. Agad na tumakas ang ina ni Apichay palabas ng Thailand kasama ang isa pang anak na babae. 4 na taong gulang pa lamang si Apichay ng panahong iyon kaya't iniwan na lamang siya ng kanyang ina sa kanyang tiyuhin. Iniwan ng kanyang ina lahat ng kanilang ari-arian sa Thailand kay Apichay. Dahil walang inang gumabay kay Apichay at sa mga issue sa kanilang pamilya, lumaki itong spoiled brat at madalas na nasasangkot sa mga gulo at away. Sa pagtungtong ni Apichay ng high school, nahilig ito sa body piercing at madalas na magdala ng baril sa eskwelahan. Ginagawa iyon ni Apichay dahil nabubuli di umano siya sa eskwelahan dahil hindi siya katangkaran. Noong 2008 sa edad na 28 anyos na aresto si Apichay dahil sa assault. Nagsilbi siya ng 3 taon sa bilangguan at nakalaya naman noong 2011. Muli naman siyang naaresto noong 2012 ng 2 beses. Ang unang pagkakataon ay sa Damnyon Sudrak Police Station dahil sa pagdadala ng baril ng walang lisensya. Sa pangalawang pagkakataon naman ay dahil kinidnap niya ang isang 17 anyos na dalagita at dinala niya ang bata sa kanilang Fasi Charion Mansion. Sa loob ng kanyang mansyon, nakakita ang mga pulis ng mga bawal na gamot, yaba pills, 6 na baril at 20 iba't ibang klase ng kutsilyo. Matapos maaresto, gumugol siya ng 6 na taon sa bilangguan at muling nakalaya noong 2018. Sa kabila ng pagkakaaresto, hindi na ubusan ng pera si Apichay. Meron itong pag-aari na 100 paupahang kwarto na nakatayo sa 8 ektaryang lupain na pag-aari din niya. Laging fully booked ang mga apartment building na iyon kaya't hindi naging problema ang pera kay Apichay. Ngunit sa kabila ng ilang beses na pagkakakulong, hindi pa rin natuto ang binata. Madalas pa rin itong gumagamit ng bawal na gamot na nagiging sanhi ng madalas na away sa kanyang property. May ilang pagkakataon din na pinapuputukan niya ang sino mga haharang sa kanyang daraanan. Dahil sa hindi makontrol na pag-uugali ni Apichay, natakot ang kanyang mga kapitbahay sa kanya. Iniwasan nila ito at nagsimulang kumalat ang mga alingaw-ngaw tungkol sa mga karumaldumal na krimen na isinasagawa niya sa loob ng kanyang mga ari-arian. Ang kanyang lupain ay napapalibutan ng 3 malalaking palaisdaan kung saan nag-aalaga ito ng mga isda at isang alligator gar. Marami ang nagsasabi na may milagrong nagaganap sa mga palaisdaan na iyon. Dahil sa malimit na paggamit ng droga, naging napaka-unstable ng pag-uugali ni Apichay. Hindi niya madalas nakokontrol ang kanyang galit na palaging nagdudulot ng problema sa ibang tao. Maraming pagkakataon din na kapag lulong na lulong ito sa bawal na gamot, ay magpapatugtog ito ng malakas habang walang habas na binabaril ang kanyang kisame upang mapunan ang kanyang kasiyahan. Sa loob ng 2 taon matapos makalaya ay nagpatuloy ang ganoong gawain ni Apichay. Nagbagong pansumandali ang kanyang buhay nang dahil sa isang kaibigang si Kalermchon na nakilala niya sa kulungan.
Naging malapit ang dalawa habang sila ay nasa kulungan at nang makalaya si Kalermchon ay kinontak niya si Apichay upang magkaroon siya ng trabaho. Hindi naman nagdalawang isip si Apichay at kinuha niya ito upang maging repairman at tagalinis sa palibot ng kanyang lupain. Simula noon ay nagkaroon na ng kaibigan ang binata at halos araw-araw silang tumatambay at gumagamit ng droga. Ngunit ang yugtong iyon sa buhay ng dalawa ay may katapusan. January noong taong 2020, naaresto ng mga pulis si Kalermchon dahil sa ilegal na paggamit at pagdadala ng bawal na gamot. Dahil ayaw nang bumalik sa loob ng selda, sinabi niya sa mga pulis na siya ay nagtatrabaho lamang kay Apichay Ongwisit, isang mayamang lalaki na mula sa isang kilalang pamilya sa Bangkok. Sinabi niya sa mga pulis na palagi silang magkasama habang gumagamit ng droga. Inamin niya rin sa mga ito na noong 2019 ay tinulungan niya si Apichay na ilibing ang bangkay ng isang 19 anyos na babae sa likod ng bahay nito. Dahil sa mga revelasyon na ito, agad na sinalakay ng mga pulis ang bahay ni Apichay. Pagdating nila sa bahay ng binata ay sinubukan pa nito na manlaban at paputukan ang mga pulis. Nadiskubre ng mga pulis ang mga ilegal na baril na pagmamay-ari ni Apichay. Tumambad din sa kanila ang butas-butas na kisame ng bahay na ginagawang shooting target paper ni Apichay tuwing ito ay malalasing. Kinabahan ang mga pulis nang makita nila ang chest box kaya't lalo pa nilang pinag-igi ang pagsisiyasat. Ilang sandali lamang ay nakita nila ang isang itim na trash bag na puno ng mga lamang loob at ibang parte ng katawan ng tao. Mayroon din silang nakitang isang dilaw na damit ng isang babae. Tinanong nila si Apichay kung kaninong lamang loob ang nakasilid sa loob ng bag at agad naman itong umamin. Ayon sa kanya, ang lamang loob na nakita sa bag ay kay Warrenthorn Chayachet na 6 na buwan na palang nawawala. Nakumpirma din ng mga pulis na iyon nga si Warrenthorn dahil sa isang malaking tattoo na nasa likod nito. Si Warrenthorn Chayachet ay 22 anyos ng panahong iyon, isang magandang babae na mula sa Sakhon Nakhon. Siya ay mayroong isang anak at nagtatrabaho siya sa Bangkok bilang isang pretty girl na siyang nagsasagawa ng mga promotion sa club. Malimit magpunta sa club na iyon si Apichay at doon nagkakilala ang dalawa. Sinabi na Apichay sa mga investigador na nakilala niya ang dalaga at dinala niya ito sa kanyang tahanan noong 2019, ngunit mariin nitong itinanggi ang pagkakadawit sa pagkamatay ng dalaga kahit na sa bahay niya natagpuan ang naaagnas ng mga parte ng katawan nito. Isinalaysay ni Apichay na mahal nila ang isa't isa. Pareha sila ng mga hilig ni Warrenthorn kaya't mabilis silang nag-click. Pareho silang gumagamit ng yoba pills at bawal na gamot. Ito di umano ang favorite nilang pampalipas oras. Mahal di umano niya ang dalaga kaya't hinding-hindi niya ito kayang patayin. Hiwalay namang sinabi ni Kalermchon sa mga investigador ang kanyang panig ng kwento na salungat sa mga pahayag ni Apichay. Sinabi niya na noong July 2019 ay nakita niyang pinalo ni Apichay si Warrenthorn ng isang tubo at saka ikinadena. Nakita rin di umano ni Chayachet na pilit na ipinasok ni Apichay si Warrenthorn sa loob ng chest box dahil sa takot na baka iwan siya ng dalaga. Gabi-gabi ay inuutusan niya ang dalaga na gumapang sa masikip na espasyo ng chest box upang doon matulog. Sinabi rin ni Kalermchon na madalas niyang marinig si Warrenthorn na humihingi ng tulong sa loob ng chest box dahil wala iyong ventilasyon, ngunit lahat ng sigaw at iyak ay walang naging tugon. Kapag masyado nang naiingayan si Apichay ay magpapatugtog na lang ito ng napakalakas upang hindi niya marinig ang iyak at sigaw ng dalaga. Ngunit isang umaga, nagising na lang si Apichay na wala nang malay si Warrenthorn. Tinawag siya di umano upang tulungan si Apichay na idispatcha ang katawan ng kanyang nobya. January 10, 2020, inaresto ng mga pulis si Apichay at dinala sa kanilang kustodiya. Ngunit kahit na may testimonya na, pati na rin ang katawan na natagpuan sa kanyang bahay, hindi pa rin iyon naging sapat upang makasuhan si Apichay. Makalipas ang 4 na araw, bumalik ang mga pulis sa bahay ni Apichay. Muli nilang hinulughog ang silid ng binata at doon, natagpuan nila ang isa pang 100 grams ng bawal na gamot at 2,000 yaba pills na nakalagay sa isang medyas na nakatago sa isang lagusan. Matapos ang 2 araw ng paghahalughog, natagpuan ng mga pulis ang mga buhok at buto ng isang tao sa isa sa mga palaisdaan sa tabi ng bahay ni Apichay. Nakita rin nila ang ngipin at buto ng isang 18 anyos na babae. Lahat ng mga ito ay nakalagay sa isang sakong tela na nakalubog sa ilalim ng palaisdaan.
Isang bakal na gate na tumitimbang ng 70 kilo ang nagsilbing pabigat sa sako upang huwag itong lumutang sa tubig. Sa loob ng sako ay may nakita ding mga dumbbells at tanikala. Ayon kay Apichay, doon niya pinapalaki ang kanyang alligator gar at iba pang isda, ngunit nang suriin ng mga investigador ay wala naman silang nakitang isda o alligator doon. Base pa sa salaysay ni Kalermchon, nagkakaroon ng mga hallucinations itong si Apichay tuwing malalango ito sa bawal na gamot. Sinabi di umano sa kanya ni Apichay na nakokonsensya siya sa pagpaslang sa isang dalaga, kaya't kinontrata siya ng binata na sumisid sa palaisdaan upang iahon ang bangkay kapalit ng 5,000 baht na bayad. Sinunod niya ang gusto ni Apichay at iniahon ang naaagnas na bangkay ng dalaga, ngunit nang tangkaing singilin niya si Apichay ng 5,000 baht ay pinaputokan siya nito malapit sa kanyang tenga. Sa patuloy na pag-iimbestiga, inahon ng isang dive team ang 70 kilos na bakal na gate mula sa ilalim ng palaisdaan. Isinukat nila ang gate sa entrance ng property ni Apichay at akmang-akma ito sa entrance gate ng kanyang property. Pagkaraan ng ilang sandali, may kabuoang 288 na karagdagang buto pa ang natagpuan. Nagkaroon ng iba't ibang reaksyon ang maraming tao nang marinig nila ang balita tungkol sa karumal-dumal na krimeng kinasangkutan ni Apichay at maraming naitalang kaso ng missing person ang naiugnay doon. Nagbigay rin ng pahayag sa pulisya ang kapitbahay ni Apichay. Ayon sa kanya, may isang 12 anyos na batang babae ang nawala noong 2011. Ang batang iyon di umano ay mahilig maglaro sa property ni Apichay, kaya't malaki ang posibilidad na ang batang iyon ay isa sa mga biktima ng binata. Dagdag pa ng mga pulis na noong 2019 ay may nakakita kay Apichay na nagdadala ng pagkain at mga alay sa isang lugar malapit sa kanyang tahanan, eksakto kung saan inilibing si Warren Thorn Chayachet. Sinubukang ipump ng mga investigador ang tubig sa palaisdaan, ngunit nabigo sila. Ipinagpatuloy pa rin ng mga investigador ang paghahanap at may natagpuan pa silang mga buto at isang kutsilyo na nakasiksik sa isang iron chest box. Sa loob ng chest box ay may nakalagay na mga dumbbells, kadena at nakakandado ito na mahigpit. Iyon ang mga labi ng 18 anyos na batang babae na nawawala noong 2011. Ang iron chest box na ginamit ni Apichay sa pagpapahirap kay Warren Thorn ang mismong ginamit sa pelikulang pinagbidahan ng kanyang lolo noong araw na si Banthun Ongwisit. Nayan ang mga pulis sa dating kasintahan ni Apichay na may alias na A. Inihayag nito sa mga pulis ang hirap na dinanas niya sa kamay ng dating nobyo. Ayon sa kanya, ikinulong siya ni Apichay at paulit-ulit siyang ginahasa. Nakatakas lamang siya nang may tumawag kay Apichay na ibang babae. Humihingi ang babaeng ito ng tulong pinansyal, kaya't nag-init ang ulo ng binata at nawala ang atensyon nito sa kanya. Doon nagkaroon ng pagkakataon na tumakas si A. January 29, 2020, inamin ni Apichay ang pagpatay sa isang dayuhang manggagawa na nagtatrabaho sa kanyang property. Inilibing niya ang katawan nito sa ilalim ng punong mangga. Ayon sa pag-amin ni Apichay, binaril niya sa paa ang trabahador pagkatapos ng isang pagtatalo, ngunit nagbanta ang manggagawa na pupunta siya sa pulisya, kaya't binaril niya ito ng isa pa sa ulo. Dahil sa kaliwat ka ng pagpatay, nag-alisan ang mga tao sa mga pinapaupahang apartment ni Apichay. Binansagan din ng local media si Apichay Ongwisit ng Ice Hip Lek, na ang ibig sabihin ay Ice Metal Casket. March 19, 2020, sinintensyahan ng Thonburi Criminal Court ng Thailand si Apichay Ongwisit ng 10 taon at 5 buwang pagkakakulong para sa pagtatago at pagmamay-ari ng mga pinagbabawal na gamot. Noong December 30, 2020 naman, pinatawa ng karagdagang 11 taon at 4 na buwang pagkakakulong para naman sa panggagahasa sa kanyang dating kasintahan na si alias A. Nang sumunod na buwan naman, nadagdagan ang sentensya ni Apichay ng 25 years na pagkakakulong at inutusan siya ng korte na magbayad ng 750,000 baht na danyos. Ang mga magulang naman ni Warren Thorn ay ipinagpatuloy ang kasong pagpatay laban kay Apichay. Ayon sa kanila, pinahirapan at brutal na pinatay ni Apichay ang kanilang anak. Ikinulong hanggang malagutan ng hininga at nang mamatay ay itinago pa nito ang putol-putol na katawan ng dalaga. Hindi makatao ang nangyaring iyon sa kanilang anak, kaya't hustisya ang sigaw ng pamilya ni Warren Thorn.
Inamin ni Apichay na inilibing at itinago niya ang katawan ni Warren Thorne, ngunit itinanggi ang iba pang mga paratang. Inamin niya rin na sinaktan niya ang biktima na naging sanhi ng pagkamatay nito, ngunit nagawa lamang di umano niya iyon dahil sa matinding galit nang pagbantaan siya ni Warren Thorne na iiwan siya nito at babalik sa dati niyang asawa. Ngunit hindi tinanggap ng korte ang alibay ni Apichay na nagawa niya lamang ang krimen dahil sa labis na pagkagalit. Base sa resulta ng autopsy, mayroong pagdurugo sa kanang dibdib ng dalaga mula sa isang matinding suntok. Ang iba pang mga sugat ng dalaga ay maaaring dahil sa matinding paghampas naman gamit ang isang bakal na tubo na nagdulot ng matinding injury sa dalaga. Tapos ang deliberasyon, si Apichay Ongwisit ay sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong sa pagpatay kay Warren Thorne Chiachet. Inutusan din ng Thornbury Criminal Court si Apichay na magbayad ng 2.9 million baht sa ina at anak ng kanyang biktima. Ibinaba ng korte ang hatol sa pamamagitan ng video conference sa Thornbury Raymond Prison kung saan nakakulong si Apichay Ongwisit.